Yung mga ka-churchmate, bagong video na naman tayong pag-uusapan natin ngayong araw na to at tuturo ko sa inyo paano ba mapapakinabangan itong in-ear monitor natin na ginagamit natin sa media team, sa worship team. So itong video na to, ituturo ko sa inyo ano ba yung pakinabang nito at paano ba natin to magagamit talaga, ano ba yung purpose nito, bakit ba natin kailangan pa nito. So based on my experience, nire-recommend ko ito, panoorin nyo ang video na to para malaman natin kung bakit. So let's go. So guys, itong vlog ko na to about sa in-ear monitor. Bakit ba to mahalaga? Bakit ba to kailangan? In my personal experience ay mas napapadali nito yung pagdinig doon sa mga tumutugtog dahil narinig nila mismo yung kanilang musical instrument through this. And also pag meron kasing music director sa mga in-ear nila ay magagamit nila ng maayos ito at makocommand mo sila, lalo sa mga beginner, sa mga tinuturuan natin kumanta, sa mga hindi alam kung paano tatapusin kanta, sa mga drummer na matinding tumugtog, malakas ang tugtog, sa mga gitarista na medyo mabagal ang tempo. So magaguide natin sila using this. So syempre kasama dyan yung ating paglalagay ng in-ear dito. So using this, mga small churches sa katulad natin ay ilalagay mo lang yung in-ear dito. So this is the receiver and also this is the transmitter. So ito naman ay nilalagay sa isang receiver. Alright, so yun, through this for example, etong receiver na to, itong blue na to ay galing dito yung music. So lahat ng nakalagay sa pinaka main mixer dadaan dito, i-in dito, out dito. So ito naman yung command na mic. So gagawin nyo lang, sasaksak nyo lang to dito, ganyan, tapos itong i-receive ngayon nya, right? So ngayon magsasalita naman ngayon through this. Ito yung mic, dito yung kapag tumutugtog sila, nakakapag-command ka. So in my experience, madali siya dahil namomonitor mo nga sila, nasasabihan mo sila during worship, makakomand mo sila. So ito ay sa mga nag-uumpisa malaki ang tulong, and sa mga nahihirapan sa tempo malaki rin ang tulong para mag-guide natin sila. And ayun, yun yung malaking tulong nito, kaya pinush ko na magkaroon kami ng ganito. So pwedeng multi-receiver, isang transmitter, multi-receiver. So like this, ayan, may mga multi-receiver kami. Ito, so ito yung mga apat yan, isang receiver, apat ito. So through this, nagagamit namin ito at nakakatulong ito sa worship. So nga lang, bibili ka ng extra mixer kahit maliit na ganito, yung kahit 2 channel na ganito ay malaking bagay kasi magtutulungan, magagawa natin makapag-command through this. Alright, so dito mo lang yan, ang setup lang yan. Ito lang, kahit sa phone mo lang ilagay, dito sa phone output, or di pwede rin dito sa dalawa na to. Tapos ito musical instrument, dito lahat ng sounds nang gagaling sa mixer. So tapos itong command, yung mixer naman ay pakita ko sa inyo, from the mixer there, from there, ayan, going here. Ayun ang setup niyan. Yan ang setup niyan, mga kapatid. So ito sa worship team, kasi may media kami, ito namang isa sa multimedia. Alright, so yan yung ginagamit nila. So yan yung aming investment na dyan. So ito na yung pinaka sound put namin sa loob ng bahay. Ayan na yung aming mga monitors and laptops. Ayan, ayan sila. So through that, napapadali namin. Alright, so dito papakita ko naman sa inyo yung setup namin sa church, kung paano namin sinet up to ng mas budget meal pa. Yun, meron tayong mga nagawang diskarte dyan. This is our electric drums at yung kanyang in-ear, ayun sa likod, yung kulay red na yon, isang receiver lang yan pero multi yung saksakan yan. Andyan din yung earphone ng backup, so katabi siya ng drummer. So dito naman sa part na to, yung guitar nandyan,
Dito makikita nyo, andyan yung receiver natin, nakasetup kasi sa labas yan dati. So andyan na rin yung parang snake cable natin, mono. Ayan yung mixer na yan, sub mixer din yan. And ayan yung pula na yan, yung para sa gitarista. Ayan yung command mic, ayan. So yun naman nakikita nyo na yan, dyan yung pwesto ng nagko-command during worship. So yan yung earphone na ginagamit ng pinaka overall command. Ayan yung mic, naririnig yan lahat ng merong receiver, ang worship team, meron din ang media. Kaya pwede pang magkaroon ng isang ministry as a music director and media director. Hopefully nagustuhan nyo ang video natin ngayon sa ating Small Church Tech and Tips. Nawa ay patuloy na supportahan yung ating channel. Please share, follow, and comment na rin kayo. I-share nyo na rin sa ibang mga kakilala nyo para matutunan din nila at makatulong ito sa ibang mga churches natin. So mga ka-churchmate, muli, Small Church Tech and Tips. So kung gusto nyo ng tulong, pwede rin tayo makatulong. Kontakin nyo lamang po ako at patuloy na magsama-sama tayo for the kingdom. So salamat at God bless you.